Anyways, so meron tayong 9x times x plus 1 greater than or equal sa 10. So, distribute lang natin muna. So, pag dinistribute natin yung 9x sa x plus 1, anong kakalabasan? Distribute mo to. Magiging, dapat sasagot ka rin para maintindihan mo siya pag in-explain mo. 9x squared lang. 9x squared plus 9x. That's correct. So, 9x times x magiging 9x squared. Then yung 9x times positive 1, magiging positive 9x. Then greater than or equal sa 10. Then ngayon guys, meron tayong number sa right side na 10. Pasok natin yun sa left side. So, i-rewrite natin to as 9x squared plus 9x. Then, yung 10, magiging minus 10. Greater than or equal sa 0. Minus 10 siya guys, kasi nilipat natin ng side. Yan. So, ngayon, ito, pag may numbers kasi sa harapan ng x squared, di ba, mas mahirap i-factor. So, kung kaya mo siya gawan ng easy method, gawin mo. Pero kung hindi, pwede ka mag-quadratic formula. Diba? Factorable ba sila pag in-easy method? 90. 9 times 10. Ano pa bang factor ng 90? Na makakakuha tayo ng 9 kapag minus yung mga factor. Ano yung factor ng 90 na kapag sinubtract natin or inadd or subtract, 9 yung magiging sagot dapat eh. Factorable ba sila? Or kung nahihirapan ka, pwede kang mag-completing the square. Kaso mas lalo ka itong mahihirapan dun eh. Mas madali eh. Hindi ba? 9 times, di ba 1 times 90. Ano pa? Kesa mag-trial and error ka eh. 3 times 30. Masyadong malakas. Ano pang pwede? 3 tsaka 30 nga. Pero hindi pwede, dapat 9 eh. Saan pa siya pwede? Wala na. 1 times 90 lang ba? 45. Hindi, masyadong malayo na yung 45 eh. Hindi siya, no? So, magka-quadratic formula ka na ito para makuha yun. Anyways, kunin natin yung critical points. So, pag kinuha natin yung critical points, magkakaroon tayo ng 9x squared plus 9x minus 10. Equate lang natin sa 0. So, pwede ka mag-quadratic formula para dito. Though malalaki yung mga value ng numbers. Or pwede ka rin mag-completing the square. Depende kung anong mas madali para sa'yo. Anong gagamitin natin? Papipiliin ko kayo. Magko-completing the square ka? Or magko-quadratic formula? So, dapat pag nag-quadratic formula ka, kabisado mo yung formula. Quadratic formula na lang. Sige. 15 tsaka 6. O, yun pala, pwede naman pala siya factor no? Oo nga, 6 tsaka 15. O, factoring na lang. Nakuha na natin Nakuha na ni HY, ni High. O, factoring na lang guys, no? Hindi tayo mahirapan. Pero kung sakali man na hindi mo siya makuha as factored form, magko-quadratic formula ka niyan. Anyways, total okay naman. Factorable na yon. Easy method na lang natin. So, magkaroon tayo ng easy method. Ito ginagamit to guys kapag malaki yung value ng yung sa x squared. Yung coefficient niya. So, copy lang natin yung x squared, pati yung middle term. Then, yung 9 natin, times natin sa negative 10. So, yung 9 times negative 10, di ba magiging negative 90. Equate natin sa 0. So, ngayon sabi natin, factorable na to. So, copy lang natin yung x.
Kapag plus minus, ibig sabihin plus minus din to. Or kung nahihirapan ka dun guys, tingnan mo lang tong nasa operation ng constant, yung nasa left niya. Kapag minus yan, plus minus yung nakalagay yan dapat. Then syempre, factors ng 90 na kapag sinubtract natin dapat is 9. So that is 15 tsaka 6, no? So dahil plus yung middle natin, mas malaki dapat yung 15 na nasa plus. Then yung 6, dito siya mapupunta sa minus. Kasi magkakaroon tayo ng 15 times negative 6, magiging negative 90. At yung 15 minus 6, magiging 9 na positive. Then para bumalik tayo sa original na given, yung 9 na minultiply natin sa negative 10, i-divide natin yung lahat sa constant. So, ibig sabihin, simplify lang natin to. Magkakaroon tayo ng x plus yung 15 divide 9, anong kakalabasan yan? Pag sinimplify mo yung 15 over 9, anong kakalabasan? That is 5/3. That's correct. So, magkakaroon tayo ng 5/3. Huwag mo na siyang gawing factored form kasi ang kailangan natin is roots. Do, pag finactored form mo siya, magiging 3x plus 5 siya eh. So, ililipat mo na naman ulit yan. Ito pa rin yung kakalabasan yan. Pero kung factor yung hinahanap, magkakaroon ka dyan ng 3x plus 5. Anyways, yung sa x minus 6 over 9, anong kakalabasan? Yung 6 over 9, magkakaroon ka ng 2/3. So, that is 2/3. Divisible by 3 yun na. Then, equate sa 0. So, ngayon, makakuha tayo ng solution, no? So, kapag plus, magiging minus lang yun. Ito yung critical point natin na isa. Then, sa kabila naman, kapag minus, magiging positive. So, ito yung pangalawa. So, ngayon, dahil meron tayong critical points at meron tayo ditong or equal, ibig sabihin, itong nakuha nating critical points is part ng solution natin. So, lagyan mo siya ng shade kung gusto mo. Ibig sabihin, yung point na ilalagay mo is may shade. Dapat. Anyways, so punta tayo number line. Saan galing yung over 9? Yung over 9, guys, kailangan bumalik sa original na given. So, kung ano yung nakalagay dito kapag nag-AC method ka, i-divide mo yun doon, no? Ito ginagamit kasi ito para mas madali i-factor out eh. Pero kailangan mo bumalik sa original na given. So, yung coefficient nun, i-divide mo doon dapat. Pag hindi mo yung ginawa, mamamali ka nun. Sana naintindihan. Anyways, so gawa tayo number line. Then, lagay natin dito yung 0. Then, meron tayong ditong negative numbers sa left. Then, positive numbers sa right. And yung nakuha nating critical points is negative 5/3 tsaka 2/3. So, lagay natin yung negative dito. Then, dito yung positive natin. At sabi natin, yung mga points is included. So, itong mga points na to is shaded. Kasi, meron siyang or equal. Anyways. So, ngayon kuha tayo ng points sa left ni negative 5/3, sa middle ni negative 5/3 at 2/3, at sa right ni 2/3. So, ano yung number na pwede natin gamitin sa left ni negative 5/3? Anong gagamitin mo dito? That is negative 2, that's correct. Sa middle, total nandun yung 0, nilagay natin yung 0. Sa 2/3, sa right, anong gagamitin natin? Anong gagamitin nating point? 1, syempre, kasi ang 2/3, wala pa yung 1 eh. Kasi ang 3/3, diba is 1.
So, 1 na nalagay natin. So, ayun, meron ka ng mga iti-test points para makuha mo na yung solution. So, test points. So, meron tayong x equals negative 2. Dito mo siya ilagay para mas mabilis na. So, meron tayong 9x squared. So, lahat ng value ng x, papalitan natin ng negative 2. Plus 9x, 9 times negative 2, minus 10, then greater than equals 0. So, ito pag sinimplify natin, magkakaroon tayo ng 9. Then, yung negative 2 squared magiging positive 4. Then, minus 18. Then, minus 10. Greater than or equal to 0. So, yung 9 times 4, that is 36. Then, yung negative 18 minus 10 magiging negative 28. So, greater than or equal to 0 ba to? So, yung 36 minus 28 magiging 8. Greater than or equal to 0. So, true ba to or false? So, this is true. But may question mark. Nalilito ka pa doon? So, may true siya. Basahin mo na yan, ya. Ano sabi? May tanong yata. Sabi ni Sad Face. Pag greater than, wait lang, basahin ko muna guys ha. Baka may, may binibigay na tip. Saan na yan? Sabi niya, may shortcut. Pag greater than, ang solution ay papuntang negative infinity or papuntang positive infinity. Greater than, ano ibig sabihin ng greater than? Mas malaki. Sino mas malaki? Yung negative infinity or yung positive infinity? O, tanong mo sa sarili mo. Diba? Ano mas malaki yung numbers? Yung positive or negative? Ano ba pag sinabing less than? Ano pag sinabing greater? Diba? So, balik tayo dito guys. So, dahil meron ditong true, ibig sabihin yung ginamit nating test point na negative 2, isi-shade natin yung papuntang left nun. Anyways, so punta tayo sa 0. So, kapag sa 0 naman, ganun din. So, lahat ng value ng x, papalitan mo siya ng 0. Do, titig method, pwede yun eh. Diba? So, ito makaka-cancel na. So, magiging negative din. Then, greater than or equal to 0. Which is magiging true or false. This is what? Magiging false. That's correct. Then, yung x equals 1. So, same process. Karoon tayo ng 9 times 1 squared plus 9 times 1 minus 10. Then, greater than or equal to 0. So, magkakaroon tayo dito ng 9 times 1 pa rin yun. Then, 9 times 1 magiging 9 pa rin. Then, minus 10. Then, yung symbol. Then, yung 0 natin. So, yung 9 plus 9 minus 10, anong kakalabasan? So, magkakaroon tayo ng 8 greater than equal to 0, which is what? True. That's correct. So, dahil true, ibig sabihin, shade natin tong nasa right. So, ngayon, sabi natin, pag nagbasa ng graph, left to right, ano yung magiging interval notation mo? So, yung interval notation natin galing dito is, may or. Kasi dalawa solution eh. So, magkakaroon tayo guys ng negative infinity muna. Left to right na, binabasa. So, copy natin negative infinity.
then comma, papunta ng negative 5/3. So, copy mo yun. Wherein yung infinity is parenthesis. Pero yung 5/3 natin na negative is may shade. So, gagamitin natin is brackets. Kasi kasali siya. Pero may other solution pa tayo sa right side. So, lagay tayo ng union. So, left to right ulit. Galing sa 2/3. Copy natin. Papunta ng positive infinity. So, copy natin. Infinity is parenthesis. Yung 2/3 is may shade. Lalagyan mo siya ng brackets. So, ito yung magiging sagot using interval notation. Pero kung gagamitan mo siya ng inequality symbol, babasahin mo lang siya. Like, copy mo yung x, copy mo yung negative 5/3, then, dahil papuntang negative infinity, less than dapat, nakatalikod. At sabi natin, yung negative 5/3 is meron siyang bracket, lalagyan mo siya ng or equal. Kasi kasali yung negative 5/3 sa solution. Then, meron tayong union, that is or. Then, lagay ka ulit ng x. Lagay mo yung 2/3. Dahil papuntang positive numbers, ibig sabihin, greater than. At dahil yung 2/3, meron siyang brackets. So, lagyan mo siya ng or equal. So, ito na yung magiging inequality notation mo. So, ganun siya ginagawa para dyan. Sundan. Sign test, mic test. Pero sana naintindihan, Ay, Nela, naintindihan mo? Hindi. Bahala ka dyan. Hindi mo naintindihan. Pag hindi naintindihan guys, nasa YT yan. May tanong pa si Sadface. Nandito nga ba, boss? Pag less than is intersection naman. Ha? Anong pinagsasabi nito? Anong sinasabi ni Sadface? Malungkot yan? Uy, hindi kita naiintindihan, bossing. Anong sinasabi niya? Madali lang to, basta marunong ka na ito. Hindi to mahirap. Wala ka pa nga sa rational eh. Mas mahirap ang rational inequality, guys. Mas matrabaho yun. Marami kang kailangan i-memorize. Pero alas parehas lang naman. Huwag ka lang malilito sa symbol. Sound trip na ako. Wala na. 11:11 na pala. As well. Sound trip na pa. Question na lang. Wala na. Naintindihan ba yan? Tulog na kayo. 11 na. Tama na yan. Pag ang given, yan. Magtatanong na lang siya, no? Patugtog tayo para hindi nakaka-board. Para matulog na kayo. Sound trip tayo ng panaginip. Para mag-relapse na kayo. Tumulog na kayo, guys. Pag ang given ay less than ang solution ay intersection ng critical points. What do you mean? Ano ba yun? Check nga natin. Siguro. Ayaw nga. Ayun, tama. Ayun, sabi less than. So, yung gitna yung sagot. Pag naman union. Uy, thank you, Andre Foliero. Soros. Thank you, guys. So, kapag naman greater than, tama nga. Sa gilid yung sagot. Ayun, nabay sa mga nakuha nating sagot. Tingnan mo to, greater than din. So, nasa gilid yung mga sagot. Ayun, pwede nyo yung gawing guys. Ito less than. Ba't ito less than? Toldok lang. Kung lalagot ka. Pag greater than, union gamit. Ito greater than, no? Pero yung sagot natin, toldok lang.
Paano yun? Paano mo ni-explain? Ha? Thank you guys sa gifts na. Appreciated. Depende yan sa critical points. Kaya nga, bagay. So, kailangan mo nang iyan yung critical points. Pero pwede yan kung nagmamadali ka. Pero kung kailangan mo ng solution kasi kailangan mo ng ganda eh. Mabagal lang explanation ko pero kaya kong bilisan yan. Kaya lang, syempre, kailangan maintindihan nyo. Pang grade 9 yata to. Ewan ko. Sabi nila, grade 9 daw sila eh.